Hi everyone, good day. Today, let's talk about the recommended tools in enhancing emotional intelligence. Emotional intelligence can be enhanced in school with the help of the following tools and strategies. So the first one is emotional literacy workshop. This will help teachers and increase self-awareness, communicate with students, recognize and manage emotions. So ang emotional literacy workshop makatabang ni sa mga teacher ug students nga masabtan ug maipakita ang ilang feelings sa sakto nga paagi. Makaton sila unsaon pagkontrol sa ilang emotion, unsaon pagila sa ilang gibati, ug unsaon pagstorya niini sa maayong paagi. For example, kung nasuko ang students, imbis nga magsaba o mangluod, makaton siya nga mag-think properly and musulti og hinay sa iyang maestro. Mana siya, "Sir, nasuko ko kay wala ko kasabot sa lesson." So, in that way, mas masabtan sa teacher ug malikayan ang lalis. Physiology. So the second one is Emotional Literacy Museum. It is a self-directed learning experience that teaches about the physiology of emotions, emotional regulation, and emotional literacy. So Literacy Museum usa ni ka lugar o learning activity nga makatabang sa students o teacher nga masabtan unsaon pagtrabaho sa atong mga emotion. Makatun sila unsaon pagkontrol o pag-manage sa ilang kibati pareha sa kasuko, kalipay o kasupo. For example, kung makasulod ka sa museum, makita nimo nga ang mga pictures o videos nga nagpakita unsaon pagpakalma kung nasuko ka o unsaon pag-share sa imong gibati sa usa ka maayong paagi. More siya experience nga makatabang nga mas makaila ka sa imong kaugalingon ug sa feelings sa uban. Next is mixed emotion cards. It is a beautiful deck of tarot-like cards of feelings labeled with feelings and synonyms. So, ang mixed emotions cards mao ni ang mga baraha nga naay mga pulong o pictures nga nagpakita sa lain-laing feelings sama sa kalipay, kasuko, kahadlok ug uban pa. Gigamit ni para makaton ang mga students unsaon pag-ila og pagngalan sa ilang feelings. For example, kung ang students gibati og kasuko, makapili siya og card nga nagsulti og angry o frustrated. Unya, iyang ma-share nganong mauto iyang gibati. Makatabang ni nga mas masabtan nila ilang kaugalingon ug makat-on sila unsaon pag-manage sa ilang emotions. So next is emotion cards. It is an evocative, playful moon face illustration of emotions, open-ended without labels. So ang emotion cards kay lahi ni siya sa mixed emotion cards kay mauni ang baraha nga naay mga drawing sa dagway nga nagpakita og lain-laing emotion. Pero walay ngalan o label. Ang students ang maghunahuna unsa nga pagbati or feelings ang gipasabot sa drawing. For example, kung ang dagway sa card or drawing sa card kay nagtan-aw sa ubos og murag naguol, pwede siya moingon og murag sad ni siya o tingali na ulaw ni siya. So helpful pud ni siya no kay mas ma-active ang hunahuna sa students ug mas masabtan nila ang feelings sa laing tawo. The next one is biodots. It is a simple reminder that emotions are part of our physiology. So, unsa man jud kahani ang biodots? So, ang biodots usa ni kagamay nga sticker o dot nga ibutang sa panit aron makita kung unsa ang kahimtang sa imong lawas base sa imong gibati or imong gida-feel. Kung kalma ka, normal ra ang color. Pero kung tensyonado o nasuko ka, usahay, mausab ang color sa dot. So, it is helpful pud no kay mas masabtan nimo nga ang emosyon dili lang sa una-una.
kundi naapod epekto sa atong lawas. For example, kung nasuko ka, makabantay ka nga init imong palad o mas paspas imong kasing-kasing, maupod na ang ginatudlo sa biodats. So, next is bingo emotions. It is typically a classic bingo game played with emotions. So, ang bingo emotions, parehas ra sa ordinaryong bingo, kanatong ginadua. Pero, instead nga numero, ang naa sa card kay mga emotion or feelings. So, ang teacher magbasa og usa ka emotion, walang student mangita ana nga feeling sa iyang bingo card. For example, kung moingon ang teacher, happy, pangitaon sa student ang happy nga word or picture sa iyang card o iyang markahan. So, lingaw pod kay ni siya no, kay malingaw sila sa duwa samtang nagkat-on unsaon pag ila sa ngalan sa lain-laing emotion. The next is filling faces. These are photos of real people and data about how survey respondents evaluated each picture. So, filling faces mao ni ang mga litrato sa tinuod nga mga tawo nga nagpakita og laing-laing mga feelings like happy, angry, kahadlok o sad. Gigamit ni aron makat-on ang students unsahon pag-ila sa emotion based sa dagway o expression sa tao. For example, ipakita sa teacher ang picture sa tao nga nagngisi o makasulti ang students ug murag malipayot siya. O kung seryoso ug nagtan-aw sa ubos, pwede nila isulti murag sad lagi siya. So in that way makatabang ni siya nga mas masabtan nila ang gibati sa uban pinaagi sa pagtan-aw sa ilang face or nawong. Next is 6 seconds emotional intelligence assessment. It provides feedback about the way and uses EQ and how to improve in this area. So, ang 6 seconds emotional intelligence usa ni ka online test nga makatabang nga mas masabdan kung giunsa paggamit ang emotional intelligence o EQ. So after sa test, hatagan og feedback kung asa ka maayo ug asa pa kinahanglan nimo mag-improve. Sama sa pagpugong sa kasuko o pagpakita og simpatiya sa uban. For example, kung resulta sa test kay nagpakita nga dali ka mairita, maka-help ni siya nga mahibaw-an nimo nga kinahanglan nimo mag-practice og pagpahinay o pagpaminaw sa uban aron mas mapaayo imong EQ. So the zoo, animal workshop, it is an activity that intends to imitate an animal behavior and gesture that ends with reflections and group sharing. So the zoo animal workshop usa ni ka activity diin ang mga students magpakahayop or ilang i-imitate sa ang lihok ug batasan sa laing-laing hayop. So after sa activity, maghisgot sila sa grupo kung unsay ilang na-feel o unsay ilang nakatunan. For example, kung ang estudyante magpakalayon, makasabot siya nga ang layon di ay kusgan og lider. Pero kinahanglan pod nga mag-control sa iyang kusog. So, kani siya nga activity is maka-help siya aron mas masabtan sa students ang lain-laing kinaiya or feelings o unsaon pag-ila niini sa ilang kaugalingon. So, next is face workshop. It is an activity in which partners face each other while showing different facial expressions and qualities that ends with reflections. So, usa ni siya ka-activity nga ang duha ka students mag-atubangay ug magpakita og laing-laing facial expressions pareha sa kalipay, kasuko, kahadlok o kaguol. After sa activity, maghisgot sila kung unsa ilang na-feel ug unsa ilang nasabtan sa expression sa uban. For example, kung ang partner nako nagpakita og kagway nga naguol,
makasulti ko nga murag sad siya ug mahibaw-an nimo nako unsaon pagtan-aw ug pagsabot sa emosyon sa uban. So, makatabang ni nga mas ma-develop ang pag-ila ug pagsabot sa feelings sa laing tawo. The next is the machine transformer. Participants in groups have to transform into an assigned machine or vehicle, of which each member shall comprise different parts, deemed essentials and equally important that usually ends up with interactions and reflections. So, ang kani siya nga, ang kaning machine transformer usa ni ka group activity nga ang mga participants or students magpaka-machine o vehicle. Each group mag-represent sa laing-laing parts sa machine sama sa ah, ligid, motor, or steering wheel nga pareho ka-importante aron maglihok ang makina. After sa activity, mag-reflect sila kung unsaon nila pagtrabaho isip o sa ka-team ug unsaon pagrespeto sa papel sa uban. For example, kung usa ka ka-wheel, makasabot ka nga bisan gamay imong part, importante gihapon ka aron mulihok ang whole machine. So in that way makatabang ni siya sa students kay kani nga activity na siya teamwork, cooperation ug pag-ila sa importansya sa uban. So the next is tower building. Groups will be tasked to build a tower using upsticks and straws. The goal is to make the tallest and the strongest tower of all. This will end up with interactions, sharing, open forums, and patching of emotional barriers. So ang tower building di ay usa ni ka group activity diin ang mga students maghimo og tower gamit lang ang popsticks o straws. So ang tumong gyud ani is makabuhat sila sa pinakataas o pinakalig-on nga tower. After sa activity, magisgot sila sa ilang experience kung giunsa nila pagtinabangay pag-manage sa pressure ug pagtabang sa usag-usa. For example, if naay misunderstanding sa group, diri nila ma-practice ang open communication ug magpasaylo. Makatabang ning activity aron matudloan ang teamwork, trust ug pagbuo sa maayong relasyon sa grupo. The next one is Build Me a House. The participants in groups will be tasked to build a house using any available material around them. The goal is to make the strongest house. Then, the facilitator will suddenly destroy the house made by the group and observe the members' emotions and reactions and let them express their feelings and thoughts. At the end, each one will draw realizations, lessons, and values for reflection. So, ang Build Me a House, usa ni siya ka group activity, diin ang mga students maghimo og balay gamit bisan unsang materials nga naa sa ilang palibot. Ang goal kay makabuhat sila sa pinakalig-on nga house. Ighuman nila gubaon sa facilitator ang ilang gibuild aron makita kung unsa ang ilang emotions o reactions. For example, ang uban basin masuko, maguol or malingaw lang. After ana, pasultion sila sa ilang gibati ug unsa ilang nakatunan sama sa pagpugong sa kasuko, pagdawat sa kapildihan ug pagtinabangay. Antul sa makatabang sa di siya nga activity aron ma-practice ang emotional control, patience ug teamwork. The next is internalization activity. This is an activity that helps participants or students to reflect on the narrations of the facilitator with the background music in a dim and candle-lighted room. Everyone has expressed his or her emotions and feelings of resentment, remorse, agony, disappointment, and sadness. So internalization
activity, it is active mao ni siya ang activity nga makatabang sa mga students or participants nga magpamalandong o mag-reflect sa ilang feelings samtang naminaw sa narration sa facilitator na naay background music ug siga sa kandila sa usa ka hayahay ug dim nga lugar. During sa activity, pwede nilang ipagawas ang ilang feelings sama sa kasakit, kaguol, pagmahay o disappointment. For example, kung nakasala ka o nasakitan ka sa usa ka tawo, pwede nimo ipagawas ang imong feelings pinaagi sa paghilom, paghila o pagsulti sa imong experience. Makatabang ning activity aron mahinluan ang kasing-kasing o makabati og inner peace o pasaylo. So the last one is mirroring and unmasking activity. Each participant shall prepare a piece of paper and put it at his or her back in a circular formation. Everyone has to write that person's negative attitude on that paper. Everyone will be given time to see those feedbacks and reflect on them while they are also given a chance to express themselves. These negative feedbacks will be called masks to be turned off and burned at the end of the activity, and they will be lead to a prayer for self-renewal and rejuvenation. So ang mirroring and unmasking activity usa ka activity nga makatabang sa mga students or participants nga makaila sa ilang negative attitudes or batasan. Ang matag usa magbutang og papel sa likod unya ang uban musulat didto sa ilang nakita nga mga negative traits sa maong tawo. After ana, tan-awon sa tanan ang mga gisulat ug mag-reflect sila kung tinuod ba o unsaon nila pag-usab sa ilang kaugalingon. Ang mga negative feedbacks gitawag nga masks nga ilang pagaputlon og sunugon isip simbolo sa pagbiya sa daang batasan. After ana, magampo sila para sa self-renewal o new beginning. For example, kung nasulat sa akong papel kay moody ko, na makarealize ko nga kinahanglan nako mag-practice og self-control sa akong emotion. So kining activity makatabang sa self-awareness o personal growth. So those are recommended tools in enhancing emotional intelligence. So we learned that there are many tools and activities that can help improve our emotional intelligence in school. These tools teach us how to understand and manage our emotions and also respect the feelings of others. It is important because it helps us build good relationships, work well with classmates, and stay calm in different situations. Thank you.